Sa oras ng hating gabi, sa lungsod ng London, ang isang batang babae na nagngangalang Sophie, ay tiniyak na ang lahat ng pinto at bintana sa kanyang orphanage ay maayos na nakasara. Dahil kilala ang oras na ito bilang witching hour kung kailan nawawala ang mga tao. Habang ginagawa ni Sophie ang lahat na pag-iingat, ang anino ng isang napakalaking tao ay nagtatago sa bayan. Habang natutulog ang iba pang mga bata sa orphanage, nanatili si Sophie sa kanyang higa na nagbabasa. Kalaunan may nakita ang pusa sa labas at lumabas ito sa balcony. Sinundan ni Sophie ang pusa sa labas at nakita ang isang higanti sa kalye. Napansin ng higanti na nakita siya ni Sophie, sa sobrang takot nagtago si Sophie sa kanyang kumot. Ngunit lumapit ang higanti sa bahay ampunan at kinuha si Sophie kasama ang kanyang kumot habang dala si Sophie. Nagsimula nang umalis ang higanti sa bayan gamit ang kanyang mga kakaibang tricks upang maiwasang makita ng ibang mga tao. Pagkatapos niya makalabas ng bayan, tumakbo ang higanti patungo sa bangin at tumalon gamit ang kanyang mahahabang binti. Sa huli, tumalon siya sa ilang mga ulap at nakarating sa isang kakaibang lupain, kung saan dinala ng higanti si Sophie sa kanyang bahay. Ibiniti ng higanti si Sophie sa kanyang kumot at nagsimulang maghiwa ng ilang gulay para sa kanyang hapunan. Sinubukang tumakas ni Sophie habang hindi nakatingin ang higanti, ngunit nakagawa siya ng ingay at narinig siya nito. Kinausap ng higanti si Sophie at sinabi sa kanyang hindi siya makakatakas maliban lang kung meron siyang mga pakpak. Tinanong ni Sophie kung nasaan sila at sumagot ang higanti na nasa Giant Country sila. Mas marami pang higanti ang maririnig sa labas at nakiusap si Sophie na huwag siyang kainin. Pinagtawanan siya ng higanti at sinabi sa kanyang hindi siya isang cannibal. Ipinaalam ni Sophie na isa siyang halimaw dahil ninakaw siya nito. Naawa ang higanti para sa bata lalo na't alam niyang nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Sumagot si Sophie na ulila na siya kaya wala na siyang mga magulang. Tinanong ni Sophie kung mababait ang iba pang mga higanti tulad niya at sumagot naman itong hindi at hindi sila magdadalawang isip na kainin siya. Idinagdag din ng higanti na kumpara sa kanya ang iba pang mga higanti ay sobrang laki. Sinabi ni Sophie na kung hindi niya siya pakakawalan tatakas siya sa kuweba. Ngunit dinalaan siya nito na kung sakaling umalis siya sa bahay nang hindi siya kasama kakainin siya ng ibang mga higanti. Naglabas ang higanti ng isang garapon na merong gumagalaw na asul na liwanag sa loob. Nagtanong si Sophie tungkol dito, sinabi ng higanti na isa itong panaginip, at tumugon naman si Sophie na ang mga panaginip ay hindi aktwal na mga bagay. Binasa ng higanti ang librong dala ni Sophie at kalaunan ay nakatulog ang bata. Habang natutulog si Sophie, pumasok ang higanti sa mas malalim na bahagi ng kanyang bahay kung saan makikita ang mas maraming garapon na may mga gumagalaw na ilaw sa loob. Kumuha ang higanti ng garapon na may pulang ilaw at sinimulan itong paghalo-haluin. Kalaunan nagising si Sophie at nalaman niyang natutulog ang higanti. Sinamantala niya ang pagkakataong makatakas sa may bintana, ngunit habang tumatakbo siya palayo, lumitaw ang isang mas malaking higanti at hinawakan siya. Sumigaw si Sophie para humingi ng tulong ngunit isinara lamang ng mabait na higanti ang pinto ng kanyang bahay dahil wala na siyang magagawa. Sa huli ibinitin patiwarik ng higanti si Sophie at kinain siya. Nagising si Sophie at na-realize na isa lang itong panaginip na partikular na ibinigay sa kanya ng mabait na higanti. Upang patunayang aktwal na mga bagay ang mga panaginip. Kinaumagahan uminom ang higanti ng mabulang inumin na tinatawag na Prob Scuttle at napansin ni Sophie na ang mga bula sa inumin ay lumulutang paibaba kumpara sa mga karaniwang inumin. Ipinalam niya ang tungkol dito at sinabi ng higanti na kung lumulutang pataas ang bula magdudulot ito ng mabahong pagdighay. Iginiit ni Sophie na ang pababang paglutang ng mga bula ay lalabas sa mas masahol na paraan. Ngunit wala ditong pakialam ang higanti, naglabas siya ng napakaraming gas na nag-angat sa kanya mula sa lupa na parang isang rocket. Sa sandaling yun dumating ang isa sa mga human-eating giant at itinago ng palakaibigang higanti si Sophie upang protektahan siya. Habang nasa delikadong sitwasyon, nagtago si Sophie sa loob ng isang gulay at halos muntik ng makain. Kung di pa nakumbinsi ng mabait na higanti ang isa pang giant na ayaw niya sa gulay at tanging mga tao lang ang kanyang kinakain pagkatapos. Dinala ng mabait na higanti si Sophie sa mas malalim na parte ng kuweba at tinulungan siyang maglinis ng katawan. Binigyan niya ang bata ng ilang mga damit upang makapili siya ng bagong masusuot. Nang isinuot ni Sophie ang pulang jacket na nakita niya binigyan siya ng higanti ng halos malungkot na tingin. Nang makita siya tinanong siya ni Sophie kung ano ang problema. Ngunit hindi siya sumagot. Inilagay niya si Sophie sa isang komportableng silid sa loob ng isang puno at sinabing pupunta siya sa labas para gawin ang kanyang trabaho ang manghuli ng panaginip. Sinabi ni Sophie na gusto niyang sumama ngunit mahigpit na tumanggi ang higanti.
Gayunpaman ipinagpilitan ni Sophie na sasama siya at sa huli ay pumayag na din ang Friendly Giant. Lumabas sila sa kuweba at nakitang natutulog ang lahat ng malulupit na higanti. Sinubukan nilang lampasan sila ngunit nagising ang mga ito at hinawakan ang mabait na higanti sa paa, nagmamadaling tumakbo si Sophie at nagtago sa isang sirang lumang kotse habang ang lahat ng masasamang giant ay binuli ang palakaibigang higanti. Ginamit nila siya na parang isang laruan at itinapon na parang isang football. Hindi makapaniwala si Sophie na hindi ipinagtatanggol ng mabait na higanti ang kanyang sarili. Hindi nagtagal biglang bumuhos ang ulan at nagtago ang lahat ng mga malulupit na higanti dahil ayaw nila sa tubig. Inilagay ng Friendly Giant si Sophie sa kanyang bag at tumakbo palayo. Lingid sa kanyang kaalaman hindi niya sinasadyang naiwan ang kumot ni Sophie, naamoy ito ng ibang mga higanti at na-realize na may kasama siyang isang tao. Samantala si Sophie at ang higanti ay nakarating sa isang lugar na tinatawag na Dream Country. Sinabi ng higanti na sa isang tahimik na gabi ang kanyang napakalaking tenga ay nakakarinig ng musika na nagmumula sa mga bituin. Naririnig din niya ang mga helenghing ng mga magjawang naghihinjutan at ang mga kalantog ng baso sa may inuman sa kabilang bayan. Nakita ni Sophie ang refleksyon ng isang puno sa may tubig at nakitang puno ito ng mga panaginip. Sinabi rin sa kanya ng higanti na kilala siya sa pangalang The Big Friendly Giant. Kalaunan tumalon siya sa tubig at nakapasok sa ibang dimensyon. Inutos niya kay Sophie na tumalon sa tubig at sinundan niya ito. Pareho silang nakatayo sa harap ng puno kung saan nagsisimula ang lahat ng mga panaginip. Napansin ng higanti ang isang golden dream at sinabing bihira na lang ang ganitong uri. Sinubukan niyang hulihin ito ngunit patuloy itong nakakatakas sa kanya. Bumagal ang panaginip malapit kay Sophie at sinabi ng higanti na kilala siya ng panaginip. Inilagay niya ang panaginip sa isang garapon at tinawag itong panaginip ni Sophie. Tinulungan ni Sophie ang higanti sa panghuhuli ng mga panaginip hanggang sa makahanap siya ng isang kulay pula na isang bangungot. Kinuha ng higanti ang pulang panaginip at ipinaliwanag na ang pulang panaginip ay tungkol sa pagsisisi. Ipinapakita nito sa mga tao ang mga nakakakilabot na bagay na nagawa nila at sinasabi sa kanilang wala na ditong kapatawaran. Hinailan ng higanti si Sophie palabas ng kabilang dimensyon at nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sinabi ni Sophie na simula ngayon ay tatawagin na niya ang higanti sa pangalang Mancanor. Kalaunan nakarating sina Sophie at si Mancanor sa London kung saan ginamit ni Mancanor ang kanyang giant trumpet para humihip ng masasayang panaginip sa mga natutulog na tao. Habang naglalakad na sila pauwi nakita nilang lumabas ang iba pang mga higanti upang manghuli ng mga makakaing bata. Sinabi ni Sophie na kailangan nilang gumawa ng paraan para matigil na ito. Habang nag-uusap na realize ni Sophie na nahulog niya ang kanyang kumot sa giant country. At biglang nagbago ang ekspresyon ni Mancanor. Kasunod nito nagising si Sophie sa harap ng bahay ampunan. Sinabi ni Mancanor na dahil nalaglag nila ang kanyang kumot sa giant country alam na ngayon ng ibang mga higanti ang tungkol sa kanya kaya hindi na siya pwedeng manatili doon. Iginiit ni Sophie na kaya nilang pigilan ang iba pang mga higanti ng magkasama. Ngunit ikinwento ni Mancanor kung paano siya nagdala ng isa pang batang lalaki sa giant country. Nabunyag na ang pulang jacket na nakita ni Sophie ay pag-aari ng batang yon. Nalaman ng iba pang mga higanti ang tungkol sa bata at hindi siya naiuwi ni Mancanor sa tamang oras at kinain siya ng mga higanti. Napagpasyahan ni Mancanor na hindi na niya uulitin ang pagkakamaling yun at umalis na siya sa kabila ng pagtutol ni Sophie. Kalaunan nakaupo si Sophie sa balcony ng kanilang orphanage at sinabing nararamdaman niyang malapit lang si Mancanor. Para ilantad niya ang kanyang sarili tumalon si Sophie mula sa balcony at sinalo naman siya ni Mancanor. Kalaunan bumalik na ang dalawa sa giant country at nagsimulang mag-isip ng isang plano kung paano nila mapipigilan ang mga higanti. Sa sandaling yun dumating ang iba pang malulupit na higanti at sinimulang hanapin si Sophie sa buong kuweba. Habang ginagalugad ang lugar nasira nila ang mga pinaghirapan ni Mancanor. Sa proseso na iwasan ni Sophie na makita ng mga higanti at dito na nagpasya si Mancanor na sobra na ang kanilang ginagawa. Pinalayas niya ang mga pasaway na higanti sa kanyang tahanan gamit ang isang nagbabagang kahoy. Samantala nagtago si Sophie sa silid na ginawa ni Mancanor para sa huling batang lalaki na dinala niya sa giant country. Doon nakita niya ang larawan ng reyna at nakaisip siya ng plano. Lumikha sila ng isang bangungot para sa reyna na ipinapakita ang mga higanti na kumakain ng mga bata at pinipigilan sila ng Royal Army. Kasama rin sa panaginip sina Sophie at Mancanor. Kapag nagising ang reyna sa panaginip na yun sasalubungin siya nina Sophie at Mancanor at mapipilitin siyang makinig sa kanila. Sa sumunod na araw dumating sila sa palasyo at hinaypan ang panaginip patungo sa natutulog na reyna.
Nagising ang Reyna at ikinwento ang panaginip sa kanyang assistant na sinabing marahil ay totoo ito dahil misteryosong nawawala ang mga bata sa buong bansa. Nang binuksan ng assistant ang mga kurtina, nakita niya si Sophie na nakatayo sa may bintana at nakilala siya ng Reyna mula sa kanyang panaginip. Ikinwento ni Sophie ang lahat sa Reyna at naniwala naman sa kanya ang Reyna dahil nakita niya ang lahat ng ito sa kanyang panaginip. Pagkatapos nito ipinakilala ni Sophie si Mang Kanor na nakakatawa kung paano nagpakilala sa Reyna. Sa sumunod na eksena ipinaalam ng Reyna sa mga general ang tungkol sa mga higanti habang nagse-set up ng agahan para kay Mang Kanor. Dahil sa kanyang pagiging higanti naging awkward ang agahan at naging isang nakakatuwang pagsasalo-salo. Ipinasubok din ni Mang Kanor sa Reyna sa mga general at sa lahat ng kanyang mga tagalingkod ang Crab Scuttle na nagbigay sa kanila ng hindi kapani-pani walang gas. Kasunod nito pinangunahan ni Mang Kanor ang Royal Army papunta sa Giant Country. Pagkarating doon lumikha sila ni Sophie ng isang panaginip tungkol sa pagsisisi para sa mga malulupit na higanti upang magising sila na puno ng pagsisisi at maging easy target para sa army. Umupo sina Sophie at Mang Kanor para pag-usapan ang golden dream ni Sophie. Sinabi ni Mang Kanor kay Sophie na matutupad ang mga ito pero kailangan niyang bumalik sa kanyang mundo. Tinanong ni Sophie kung maririnig pa ba siya ni Mang Kanor sa tuwing tatawagin niya ang kaibigan. At bilang tugon itinuro lang ni Mang Kanor ang kanyang tenga, nang dumating na ang oras para ibigay ang panaginip sa mga higanti na realize ni Mang Kanor na naiwan niya ang kanyang giant trumpet sa London. Habang hindi siya nakatingin kinuha ni Sophie ang garapon at dinala ito sa gitna ng mga natutulog na higanti. Bubuksan na sana niya ito nang magising ang isang higanti. Nagawang basagin ni Sophie ang garapon at pumasok ito sa mga natutulog na higanti. Ngunit ang boss ay nanatiling matino at normal ng akmang aatakihin na niya si Sophie. Pumasok si Mang Kanor at ipinagtanggol ang kaibigan. Nang handa ng suntukin ng higanti si Mang Kanor dumating ang Royal Army at pinigilan siya. Kinuha ng Royal Army ang lahat ng masasamang higanti at dinala palayo sa lugar dahilan para maging malaya na ang Giant Country mula sa kanilang kasamaan. Dinala ang mga masasamang higanti sa isang malayong isla kung saan hindi na sila makakatakas. Ang tanging makakain na ibinigay sa kanila ng Reyna ay mga gulay at hindi sila nasisiyahan dito. Sa huling eksena nagising si Sophie sa palasyo ng Reyna at sinalubong siya ng kanyang assistant. Samantala sarili na ngayon ni Mang Kanor ang buong Giant Country. Meron na siyang isang hardin na puno ng masasarap na gulay at nagsusulat ng isang libro tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran sa mundo ng mga tao. Nagsabi si Sophie ng good morning Mang Kanor sa hangin.